Hello mga ka-G-Lovers, Giovanni B. So Happy New Year sa inyong lahat. So ngayon lang tayo makagawa ng video na naman. So dumating na yung parts na ipapalit natin sa power amp na nireview natin na ginawa natin ng video. Na lumubo nga yung mga kapasitor na check natin, shorted yung mga kapasitor. Bali, ang dumating sa amin ay 10,000 UF 100 volts. So ang papalit natin ay ang papalitan natin yung 8,200 UF 80 volts. So, okay na yan mga ka-G-Lovers. So, pati yung thermistor na dalawa dumating na rin. Bali, isa lang yung basag doon. Kaya lang yung isa may konting basag lang. Konti lang naman. Pero papalitan ko pala ng thermistor. Para sigurado tayo. Yan. Diba? Yan yung ipapalit natin. So, ang gagawin muna natin, babaklasin natin to. Yan, tatanggalin natin yan mga kapasitor na yan. Tapos, titestingin natin talagang kung sa capacitor lang at sa thermistor yung problema, kasi yun lang yung na-check natin, na-diagnose natin na parang yun lang ang problema. Kaya lang iniisip ko ang problema baka umabot sa takip yung ulo ng capacitor kasi medyo mahaba. Yan o, tingnan nyo na pag sinukat mo siya, medyo mahaba tong capacitor na to. Yan, iniisip ko, pero mamaya malalaman natin yan pag natanggal natin itong mga capacitor na to, tapos try natin ilagay lang, hindi muna natin isolda. So malalaman natin pag natakpan natin, nalagay natin yung takip na hindi sumasabit. So okay, go tayo dyan, lagay natin. So bali, tanggalin ko lang yan lahat. Yan, tanggalin lang natin yan lahat. Ito, natanggal ko na siya lahat. Yan, hindi ko na pinakita yung video kasi matagal bago tanggalin yan. Double coated na rin. So yan yung sinasabi ko sa inyo, 8,280 volts. Papalitan natin siya ng 10,000 UF 100 volts. So yan na kasi yung available. So mas mataas-taas to. So okay naman yan, walang problema yan. Pero meron mga power up na sensitibo na kailangan ganun din na capacitor value ang kailangan mong ipalit. So ito baka hindi naman to sensitibo. So try natin siyang palitan. So tara, let's get started na tayo. So bali yan na nga mga ka-G-Lovers, sinukat na natin, tinanggal natin, nilagay ko yung takip dito. So hindi naman umabot, parang saktuhan lang talaga. Hindi naman sumabit. So sabi ko pwede. So pwede na natin siguro itong ikabit. Try na natin siya lahat. So yan, ready na tayo. Yan, nakaabang na yung video natin. So basta importante yung guide ng capacitor, yung negative, punta rin yan sa negative. May guide din na kulay puti. So baka mabaliktad nyo, delikado, sayang, ang mahal pa naman ng capacitor na to. So dapat dahan-dahan lang sa paglagay, basta sigurado kayo na ang paglagay nyo ay tama. So nasa posisyon, yung positive para sa positive, yung negative para sa negative. So may guide naman yan, yung kulay puti na pintura dyan, tapos yun din sa guhit ng capacitor, kulay puti. So ganyan lang, napakadali naman, diba? So basta importante, minsan kasi sa nagmamadali tayo, proven and tested ko na yan, nagmamadali ka, minsan nakakalimutan mo, baliktad pala yung kabit mo ng kapasitor. So ang nangyayari, lumulubog at pumuputok. Pero pag ganito mga malalaki, medyo matagal bago siya lumubo at pumutok. Pero yung maliliit, madali lang, para ang lakas pati pumutok yung mga maliliit. So yan mga ka-G-Lovers, basta siguraduhin nyo lang na tama yung posisyon ng paglalagay nyo ng kapasitor. So kita nyo naman, sa paglalagay ko pa lang, tingnan nyo, dahan-dahan ko siya, chinichik ko siya na maigi, na tama yung posisyon. So okay lang yan kahit matagalan ka sa pag-ayos. Kasi importante, sigurado yung pagkalagay mo. Yan, diba? So ganyan lang yan. So napansin ko rin mga ka-G-Lovers, saktuhan lang talaga siya. So hindi naman siya nagtatamaan o kasya lang talaga. Yan, kasya lang. So, ang iba, nilalagyan pa nga yan ng mga pandikit. So, pwede mo yun lagyan din ng pandikit para hindi siya maalog-alog. So, ako, siguro, mga pagkatapos siguro na sa akong lagyan. So, pwede rin hindi naman kasi basta maganda yung pagkasulda mo. Kaya lang, minsan sa biyahe-biyahe na alog-alog, yan, gumagalaw-galaw yung solda kasi mabigat yung kapasitor. Kaya, ang ginagawa ng company niyan, nilalagyan ng pandikit sa ilalim
para hindi gumalaw yung capacitor. Kaya lang ang problema naman, yung mga pinaglalagay nila na pandikit, minsan yun din ang cause na pagkakalawang ng mga paa ng capacitor. So minsan nakikita ko yan, nilalagyan lang ng pandikit, tapos may katabing jumper sa capacitor. Ang tendency minsan yung jumper kinakalawang na rin dahil doon sa pandikit na yon. Tapos minsan yung paa ng capacitor kinakalawang na rin dahil sa pandikit na yon. So mas maganda kung dyan nyo na lang sa bandang taas nyo na lang ilagay yung pandikit, basta hindi lang siya gumalaw. Wag lang doon siguro sa baba kasi minsan yun nga sinasabi ko sa inyo, kinakalawang. So yan, sinosolder na lang natin to. So lalagay natin yan. Pagkatapos natin tong masolder, syempre kabit natin yung thermistor. Dalawa ng thermistor ilalagay ko, kahit yung nakita ko sa inyo isa lang yung basag, yung isa may konti lang naman na basag. Kaya lang kailangan ko na rin siyang palitan para sigurado tayo. Kasi baka ganun nga, may konti siyang basag, baka matuluyan na. So yan, resolder lang natin yan. So habang nagre-resolder pala ako mga ka-G lovers, siyempre papromote muna ng aking video at YouTube channel. Kung bago pala kayo sa ating channel at napadaan niyang at nagustuhan niyo yung mga bawat ina-upload natin, so please subscribe and pa-hit ng notification bell para updated kayo sa mga bago natin ina-upload na video. So yan, almost matatapos na tayo sa pag-resolder. So yan na nga. Yan, okay, ganda naman yung pagka-solder natin. So pwede kayong gumamit ng high temperature na lead dyan para mas maganda, para pag uminit at least hindi naluluso yung lead. So kapit pa rin yung ano natin, yung capacitor. So next natin, syempre thermistor naman yung ikakabit natin. So hindi pa dyan nakalagay mga ka-G lovers yung ano ha, yung diode pala, kasi sa unang video natin tinanggal natin yung diode, yung mga bridge na diode, kasi chinik natin isa-isa. Good naman yung lahat ng diode. So pinaliwanag ko pa rin nga sa inyo na ganun yung pag-test, tinis ko pa. Tapos ganun yung pag-test ng bridge na diode. So okay, naikabit na natin yung capacitor. So ganyan ako mga ka-G lovers. Pagkatapos ko siyang masolder, siyempre nililinisan ko yan. Sinisigurado ko na tawag niyan, wala siyang mga maliliit na lead na tilamsik na magkukausa ng short circuit. Kaya ginagawa ko yan, nililinisan ko talaga yan. Minsan nga pag hindi ka masyadong tinatamad, so inaalis ko pa yung mga flux dyan, yung mga flux ng lead, para bagong-bago, parang company ring nagsolda. So parang malinis na malinis rin. So ganyan. Importante, ang hili ko talaga mag-brush, diba? Parang ipin din yan. So next natin, ito yung pinakita ko sa inyo, yung thermistor na ginamper lang natin kasi basag. Trinay lang natin, tinesting lang natin kung mag-power on siya na hindi mag-protect. So hindi na nga nag-protect. Kasi ibig sabihin good na, kasi na-detect na natin yung problema sa capacitor, shorted, kaya nababasag yung ano natin, yung thermistor. Tapos buti hindi nasira yung mga bridge na diode. Laging pumuputok yung fuse, madalian lang. Yan, tinanggal na natin yung thermistor. So inaalis ko pa rin yung mga may nakikita ko yung mga natalanggal, mga tilamsik yan. Kaya pa siguro ko na maalis yan dyan. So delikado rin kasi yan. Ito kasi high ampere yung transformer natin. So konting short lang yan, talagang uusok yan mga ka-G lovers, kasi high ampere nga. Talagang hindi lang uusok, parang aapoy pa yan dyan. So hindi naman kayo tinatakot. So yan mga ka-G lovers, tinatanggal ko na yung isa pa rin na thermistor, kasi papalitan ko na nga. Sabi ko sa inyo, yan o. Hindi naman siya totally basag, pero may basag siya ng konti. Yan, konti lang naman. Yan, konti lang naman, pero papalitan pa rin natin siya para importante maganda yung performance niya. Kasi baka yun na rin, kasi matuluyan na rin siya mabasag. So kaya palitan na rin natin. So yan, palitan lang natin to ng thermistor. So tama yung rating ng thermistor natin. Basta importante tama rin yung rating ng thermistor natin, kasi yung heat temperature na kailangan nating makuha, so yun din dapat. So kabit lang natin to. Yan, medyo mahirap pang ikabit nga. Yan, kabit lang natin yan mga ka-G lovers. Yan. So yung nakaraan natin video, so nireview natin to at chinik natin kung paano mag-trace o paano hanapin yung problema o yung nagpapasira.
So, step by step nga tayo. So, inisa-isa natin kung paano natin siya na-trace o paano natin nakuha yung talagang sira nito. So, panoorin nyo na lang yung video na yon mga ka-J-Lovers. So, basta makikita nyo na lang yung ganitong design na power amp, yun, yung pit. So, ito na mga ka-J-Lovers, almost matapos na tayo sa pagkabit ng thermistor. So, ang purpose ng thermistor na to, pag nakuha niya yung temperature na heat temperature niya ay ma-open siya. Yan, parang fuse din naman, ganun. Kaya lang sa temperature siya, hindi siya short. Kasi ganun din, pag nag-short, siyempre talagang iinit talaga yan. Kaya mag-breakdown din yung thermistor na yan. So yan, nakabit na natin siya mga ka-J-Lovers. Yan, nakabit na natin siya. So mamaya, i-check ko pa rin, i-test ko pa rin. Yan. Hindi muna natin ikakabit yung mga output natin. Yung output natin, yun nakalagay sa heatsink. Yan, yung mga parts. Nandyan yung output na transistor natin, yung output drive natin, yung mga drive niyan. So, mga resistor, nandyan na rin. Yung pinaka-amplifier natin. So, hindi muna natin ikakabit, syempre. Ititest muna natin kung pa-power na ba. Kasi napalitan lang natin ng capacitor na. So, nag-power na to nung walang capacitor. Importante, nakabitan na natin ng capacitor, malalaman natin kung hindi siya puputok yung fuse, kung pa-power na siya. So, titest na rin natin. Saka may sasabihin pala ako sa inyo, bago kayo basta-basta kabit ng ganitong output o amplifier natin yan. Yan. Kabit lang natin tong diode. So, medyo matagal tong kabitan. So, skip na lang natin siya mga ka-J-Lovers. Yan, kabit ko lang yan dyan, diode, tapos balik tayo. So ito, kinabit ko na yung diode, yan. Yan, pero hindi ko pa siya nire-solder. Yan, baka ano naman sabihin nyo. Yan, kinabit ko lang kasi ang hirap ipasok sa butas. So, sa gabi lang siguro kung madaling makapasok sa butas. Joke lang mga ka-J-Lovers. Binibiro ko lang kayo. May nag-comment kasi yan noon sa akin. So, yan mga ka-J-Lovers. Solder lang natin tong bridge na diode. So, na-check na rin natin yung diode na hindi nga sira. Yan. Ano lang natin siya, ikabit lang natin to. Tapos, sabi ko nga sa inyo, titestingin natin na wala muna siyang output para malaman natin kung okay na ba, kung hindi siya mag-protect. Saka may sasabihin ako sa inyo, yan. Abangan nyo yung mga ka-J-Lovers kung bakit hindi ka basta-basta kabit ng output pagkatapos mo siyang ma-check o ma-power on. So, sasabihin ko yan sa inyo mga ka-J-Lovers mamaya. Saka, huwag ka basta-basta hahawak. Yan, malalaman yan. Kung bakit huwag ka basta-basta hahawak ha. Yan, papaalam ko yan sa inyo mamaya. Pag naikabitan natin itong diode at na-test na natin. Kasi warning ko rin yun sa inyo. Yan, importante. Sinasabihan ko kayo para at least may idea kayo, at least aware na kayo na ganun pala. Hindi tayo basta-basta kakabit ng ganyan at hindi tayo basta-basta hahawak. Kaya yan sinasabi ko sa inyo ha. Importante kasi yan, safety first muna tayo mga ka-J-Lovers. Siyempre safety tayo. Ako nga yan nun, linis ko ng linis kahit alam kong wala naman sumabit, pero nililinisan ko pa, 'di ba? Para sigurado rin. Nagsisiguro lang ako mga ka-J-Lovers para sigurado tayo na talagang walang mga maliliit na tilamsik na lead. So, ayan na mga ka-J-Lovers, ready na tayo. So, kabit lang natin to dyan sa may bandang baba. Siyempre, kabit natin yung yung tornilyo nito. Tapos yung mga proper na connection, yung wire, so AC source. So, kabit lang natin yung mga connection. Yan. Tapos linisan ko muna to. Yan, may mga maliit na lead. So, linisan ko muna yan. So, ayan na mga ka-J-Lovers. Ito. Naikabit na natin siya. So, ito na mga ka-J-Lovers. Ready na sa pagkabit natin. So, nakalagay na yan lahat dyan. Yung grounding natin. So, nakalagay na rin yung mga AC plug natin. AC source natin dyan. Okay na. So, hindi ko muna siya kinabit. Baka kasi may problema pa yan dyan. So, nakita natin wala namang problema. Hindi na nag-protect. So, ibig sabihin good na.
So, nalagyan na natin ng capacitor, hindi na pumutok yung fuse, so good na siya. So, yan sinasabi ko, hindi ko muna siya kinabit yung output. Tingnan nyo, nakatanggal na yung connection natin, di ba? Ito yung sinasabi ko sa inyo na dapat nyong malaman. Yan, ano na yan, yung connection na yan. Meron pa yan, mataas na voltahe DC galing sa capacitor. Kaya, wag nyo muna basta-basta ikabit yung output kasi baka may shorted yung output nyo, puputok yan. So, yan o, kita nyo. 56. Saka, sinasabi ko sa inyo, wag nyong basta hahawakan yan. 57. Yan, isa ko yung capacitor. Yan, 57. Yan. 52. So, bawat capacitor yan ha. So, yan. Pag in-overall mo yan lahat, tingnan nyo. 220 volts. Diba? Sa capacitor na yan, apat na capacitor. Yan. Kaya pag hinawakan mo yan mga ka-G-lovers, na paghawakan mo yung negative positive niya, baka masyak kayo o makakuryente. Kaya yan sinasabi ko sa inyo na ingat, beware kayo. So, di ba ang taas ng voltahe? Kaya ang ginagawa ko dyan, dini-discharge ko muna bago ko to kinakabit. Ito. Yan. Pero na-check ko naman, wala naman shorted sa output yan dyan. Kaya sure na ako. So, yan, minsan ginagamit ko na pan-discharge yung yung 110 ko dito na yan, kita nyo, nag-spark. Yan, 110 ko na transformer, yan, spark ko. Yan, ganyan lang, discharge nyo lang. So, okay na yan, pag na-discharge nyo yan, safe na kayo humawak dyan at safe na rin yung paglagay nyo ng output natin o yung amplifier natin. So, ito na, kinabit na natin yung amplifier. So, ready for testing na tayo, di ba mga ka-G-lovers? Yan o, ready for testing na tayo. Yan, nung plinagin natin, so hindi siya nag-protect. So, lagyan lang natin to ng input audio. So, testingin natin siya sa sound. Gaya mga picture, dahil man naggaga, dahil man may sadip. Napabisuhan ka dapat na. Music now. Buktakan na ikaw. Yan. When your eyes close